example. Ako ay dating AFP officer. Ang mission namin ay NPA, insurgency. Why is it na pag ako ay nagkandak ako ng SOT operation, lahat hagip ko. Lalo na yung drugs, hagip ko yan. Lahat ng tamad sa gobyerno, hagip ko yan. Mga mayors, ay disgrasya sila sa akin pagka mayor. Sa governor, hindi ko ganong kwan. Pero nasubukan ko rin pala kasi yung si governor magsaysay nga eh. Medyo binira ko ng binira yun. Sinumbong ako kay Presidente GMA, 2 beses ako sinumbong. Pero ibang topic yun, saka ko na naikwento yun. Pero may bidangga rin akong gobernador, di ba? So, doon sa aking mission bilang isang military, hagip ko lahat. Kaya gusto ko, kung ako ay bigyan ng pagkakataon, peace and order ang hahawakan ko. Dahil lahat yan hagip. At lahat yan papatinuin natin. Ganun, mga kaibigan. Sa lahat ng nagtitiwala sa akin, manalig kayo. Yan ay kapalit ng aking buhay kung hindi ko magampanan. Or, kung hindi ko magampanan, I will resign. Hindi ako anong tawag nito? Hindi ako tawag sa Tagalog. Hindi ako mananatili sa aking upuan. Kakalas ako sa aking upuan kung hindi ko kayang gampanan ang aking responsibility bilang isang utusan ng taong bayan. Magre-resign ako. Hindi ako pwedeng humawak ng pwesto na hindi ko kayang gampanan. It's better to resign. Ganon ang aking responsibility. Mga kaibigan, sana naman tulungan natin ng ating bansa. Basahin ko muna itong kay Alexander Parks. Alexander Parks. Number 2. I no longer have ambition in politics. That's what Senator Robin Padilla emphasized during a gathering of his supporters in Baliwag, Bulacan on Saturday, August 23. This was following the alleged plotted run. Walang comment yan. Politika yan. Hayaan mo na lang yan mga comment. Ano na yan. Kung tutakbo siya, wala namang mawala kung di siya tatakbo. Kung tatakbo siya, wala rin mawala kasi wala naman siya sinabi. Kaya hindi na ako tatakbo kasi ang gulo ng politika. Ganon sana sinabi niya. Puro lahat mga tamad, puro lahat magnanakaw. Ganon siguro sana sinabi ni Senator Robin Padilla. Tatakbo ako dahil babanggain ko lahat yung mga kawatan. Di mas maganda pakinggan. Hello, Jana Flores. Good evening, sir. Okay? So, patuloy tayo mga kaibigan. Tulungan natin ang bansa. Okay, balik pala tayo doon sa naligaw ako, no? Sorry. Balik tayo doon sa yung Congress, Ayaw talaga ni Congresswoman Swansing na i-transparent yung pondo ng 34 ba? 30 billion, 30 billion budget ng Congress. 30 billion, Ayaw
ni Congressman Swansing na ilathala ang kung saan distributed ang 30 billion budget ng Congress. Bakit sabi ni Congressman Chubichanco, yung iba ni-required natin na Asian government, and sa atin hindi pwede. Bakit may batas ba na exempted ang Congress? Na ang nangyari nga ang clearing ng Congress is certification lang. Kagagawan niya ni Lacson di ba? Certification lang. Di tarantado. Lala ko tuloy-tuloy si Senator Lacson na certification na lang ang clearing of the budget. Bakit ganon? Okay, sabi natin certification, but nakadistribute ang 30 billion, saan napunta yung 30 billion? Within the Congress. Yun ang gustong mangyari ni Congressman Irice, Congressman Chubichanco. Bakit ayaw nila? Now, ang daming question, para tayo nagbubulahan lang daming question do sa presentation of budget of 2027. Ang daming question ang mga Congress, and yet yung Congress hindi nila hindi nila inuulit. Wala nang clearing o hindi certification na lang, and yet ayaw pang ilabas ang distribution money ng 30 billion. Anong kalukuhan yan, mga kaibigan? Ano sabi ni AEKPH? Remove or replace all official qualification. Should we not be thieves if they have, then should be cut. Alam mo, AA, kahit magpuputak tayo dito, hindi pwede yan sinasabi mo. Kasi dapat it should be replaced by Congress. Ganun sana sabihin mo. Sabi natin, i-replace, wala naman tayong kakayahan. Dapat ang Congress kumilos, baguhin. Yung sinasabi mo, sinasabi mo lang in public. Kahit anong ilang beses na sabi, dapat yung Congress ninyo, yung congressman natin, pakilusin natin. Okay, bago ko kalimutan mga kababayan, ako ay nananawagan sa inyo. Kung mayroong baha, kung mayroong problema in regards to development sa area ninyo, sino ang sisihin ninyo? Yung kapitan? Yung gobernador? O mayor? Bago nyo sisihin ang kapitan ninyo, gobernador, mayor, ang congressman ninyo ang sisihin ninyo. Dahil wala silang ni-represent sa inyo. Take note I repeat. Dahil kaya nga tinawag na Congress representative, they are representing in behalf of your district. Ngayon, kung walang budget ang Congress, ang distrito ninyo, ang may kasalanan doon, congressman. Bagong sisihin ang kapitan mayor. Now, sisihin nyo ang kapitan mayor dahil patanga-tanga yung mayor ninyo. Kapitan ninyo, wala siyang reaction. Bakit? Mayroon ako mga proposal project dumaan sa sangguniang barangay, sangguniang bayan. And yet, hindi na aprobahan ng Congress. So, doon nyo sisihin ngayon ang kapitan ninyo kung wala siyang ginagawang representante. Even walang ginawa ang kapitan mayor, gobernador, but as a representative, you required your constituent or your captain, barangay captain, and the mayor, and the captain, and the governor. Mag-submit kayo ng requirements so that I will present to the Congress. So, mga kababayan, bakit ayaw ng Congress na transparent?
So, please, wala muna tayo usapang politika. Pampagulang politika. Ayaw ko mag-usap ng politika. Mag-aaway lang kayo dyan ng politika. Mayroong pro Marcos, mayroong pro Duterte. O di, alangan naman yung pro Marcos makakasundo sa pro Duterte. Hindi, talaga mag-aaway. So, we will not discuss politics here. We will discuss for the development of our country. Pwede. But, normally, mga kaibigan, mga kababayan, hindi na natin pwedeng i-discuss ang nakaraan. Kasi wala na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Ang i-discuss natin ngayon, yung present. Kasi may magagawa pa tayo. Kasi present pa. Dahil yung previous, pwede nang gaway. Bakit pa magiging issue yun? Kung mayroong issue, may problema sa nakarang administrasyon, ipakulong ka agad. Imbestigahan ka agad. Hindi na kailangan magdada pa ang gobyerno, ang administration. Halimbawa, katulad si Pulong na mayroong 51 billion sa Davao. Bakit idadaldal pa natin? Bakit hindi na lang diretsuhin? Na imbestigahan si Pulong 51 billion kasi nagbabaha. Hanggang ngayon, 2023 ko pa narinig yan. Hanggang ngayon, puro kwento lang, 51 billion. Pero wala namang investigation. Anong ibig sabihin nun? Propaganda lang yon. Dapat, kasunod niyan ay investigation. Ha? Ganon ang gagawin natin. Basta in previous, ang gusto kong mabasa, ang gusto kong recommendation yun, dapat maimbestigahan na ito. Now, kung 2023 pa issue yan, itigil nyo na lang yan. Kasi propaganda na lang yan. Bakit si former Congressman, Defensor and Senador Marcolita, ginawa kagad ng bendalo, nakulong, di ba? Bakit si Pulong hindi nila mapakulong? 51 billion na sinasabi nila na mayroong atraso. Bakit hindi nila mapakulong? Yun yung tanong ngayon. Di ibig sabihin, propaganda lang yun, paninira lang yun. Ngayon, yung kay Congressman Defensor and Congressman Defensor and Marcolita, di ba bendalo yun? Now, kung masintensyan sila, ay talagang hindi na bendalo yan. Pero for the moment, na hindi pa guilty, still innocent pa rin sila. Pero para sa akin, gawa lang yun. Labang ebidensya. Di dapat gawa na rin nila ng gawa si Pulong, yung 51 billion. Kung totoo, gawa nila ng si Pulong 51 billion. Di propaganda lang tayo dahil kwento lang tayo. Dapat pinakulong na lang si Pulong para tapos. Propaganda lang tayo Diyos ko naman. Hindi kailangan ng propaganda. Kailangan natin ng aksyon. Katulad itong 41 billion sa Bulacan. Ayun, nakakulong agad sila, Bryce. Nakakulong na. Andun, nakita ko sila sa Bureau Operation ng Quezon City. Andun sila. Ang sabi sa akin hindi ko alam kung sino yung mga iba sa alam ko, engineer Sabi niya, nakulong kami, pero sila hindi man nakukulong. Ibig sabihin, ang point niya doon, ginamit sila sa corruption, pero sila hindi nakukulong. Ngayon, ayaw nilang pa-imbestigahan. Walang makukulong talaga. Kasi pinahinto yung investigation walang makukulong na mga kakampi, na mga big time. Si Romualdez, dapat nakakulong na si Romualdez hindi pa nila pinapakulong si Romualdez. Takot silang ipakulong si Romualdez kasi magpipiyok si Romualdez. Tingnan nyo. So, ibig sabihin, ang point ko dito mga kababayan, yung nakaraan, hindi na dapat puro paninira. Dapat hindi na paninira, dapat
ang marinig na, yes, si Pulong nakulong. O, din, mas maganda yung ganun. Natutuo talaga sinasabi nila na mayroong ninakaw si Pulong kasi nakakulong eh. Puro pulong in kulong. Magkahawig nga. No? Pero bakit hindi nakukulong? Because sa aking palagay, kaya hindi nakukulong dahil wala silang ebidensya makuha kasi totoo na nagamit yung 51 billion. Hindi nagamit. Pero hindi. Ako naniniwala ako doon na mayroong corruption yun. Ngayon, dapat pinakulong nila. Dapat pinakulong nila si Congressman Congressman ba yun? Congressman Pulong? Ewan ko, hindi ko matindi si Bastian Sor Pulong. Dapat pinakulong nila. Kasi may issue eh. Okay, balik tayo sa Congress. Away talaga sila na ang gusto talaga ni Congressman Eresi, Congressman Chubichanco na dapat supposedly transparent. Dapat transparent.